Pang negosyo o pang merienda, alam nyo ba na sobrang dali lang gawin netong nagtitrending na naman na choco palitaw? So paano? Umpisahan na natin. Gagamit lang ako dito ng glutinous rice flour, 500 grams sa mga local markets natin, makakabili kayo niyan. Tapos mag-add lang tayo dito ng 2 cups of water. Hahaluin lang natin siya hanggang sa mabuo na ganyan, parang clay na siya. Kailangan hindi sobra sa tubig kasi mahihirapan tayong ibilog-bilog yan siya. So dito sinusukat ko muna siya sa 1 tablespoon kasi para pantay-pantay naman yung pagkakabilog niya mamaya. Tapos yung pinaka-filling natin, gagamit ako ng Dutch Bittersweet. I-chop lang natin to into cubes, hindi masyadong malaki, hindi rin sobrang liit. Ito yung magpapasarap sa choco palitaw natin, kaya syempre kailangan gagamit tayo ng masarap na chocolate bar. Ayan, sa 1 tablespoon na rice flour natin, sakto na yung ganong kalaking chocolate. Tapos syempre, papalaman na natin siya dito sa palitaw natin, tapos i-shape lang natin siya na pabilog. Make sure lang na na-seal nyo mabuti para walang lumabas na chocolate habang ilalaga natin siya. So para lang talaga tayo nagluluto ng palitaw, no, ilalagay na natin tong balls natin bago pa kumulo yung tubig. Tapos madali lang naman malaman kung luto na siya kasi nga palitaw yung pangalan niya. So lilitaw siya kapag luto na siya, ganun. Tapos nagdadas lang ako dito ng cocoa powder para naman hindi puro sweetness ang malasahan natin. At ang magdadala sa choco palitaw natin, etong sea salt cream. And promise, kulang ang choco palitaw kapag hindi kayo gagawa ng sea salt cream. Madali lang to, kaya gawa din kayo. Kung wala kayong frother or hand mixer, kayang-kaya yan imano-mano. Masarap to, promise, kaya itry nyo din. Tapos wag kayong mag-alala kasi lalagay natin yung full recipe dyan sa baba. Pwedeng pwede pang dagdag negosyo or pang cravings lang. Madali lang yan gawin, kaya try nyo na.